Tala Star Nation, layon pang mas palawigin ng mga doktor sa bansa ang kamalayan ng publiko upang maiwasan ang pagkakaroon ng liver cancer at viral hepatitis. Ay sa Global Cancer Observatory, nasa ika-4 na pwesto ang liver cancer bilang most common cancer sa Pilipinas na may 12,544 na bagong kaso noong 2022. Ipinaliwanag naman ni Dr. Jeneline Agkawili Conde, isang gastroenterologist at President of Hepatology Society of the Philippines, ang mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng liver cancer. Binigyan linaw rin ito ang mga maaaring sintomas ng liver cancer at viral hepatitis. Binigyan din ni Dr. Conde na dapat iwasan ang self-diagnosis at pagsasawalang bahala kung may mga sintomas ng liver cancer. Mas mainam din anya na gawing habit ang healthy lifestyle, maagang pagpapakuna at ang regular na pagpapacheck up sa doktor. May payo naman siya sa mga takot pa ring magpakonsulta sa mga eksperto. Star Nation, narito ang paliwanag ni Dr. Jeneline Agkawili, isang gastroenterologist at President of Hepatology Society of the Philippines. So, ang liver cancer, no, ito yung pagkakaroon ng bukol sa atay, no? So, ang tanong, bakit nagkakaroon ng bukol sa atay, no? So, maraming pwedeng dahilan. Number one is pwedeng genetics, no? Kung may family history. Another most common, kakaroon ng pagkapeklat or pagkasira ng atay. So that's why we advise, no, lahat dapat tayo mga Pilipino nagpapatest for hepatitis B, no? At kung wala namang Hepa B, magandang magpabakuna. So that's why we really advise lahat dapat tayo tigilan na ang pag-inom ng alak. So pag nagparamdam, no, so minsan ang mga sintomas ng may liver cancer, nananakit yung kanang bahagi ng kanilang tiyan, feeling bloated, o di kaya nagsusuka. Pwedeng sintomas yung parang nangangayayat, no, mabilis na pagpayat, yung iba naninilaw, no, makikita nyo yung mga pasyente naninilaw din sila, or yung iba sumusuka ng dugo. Sa mga kababayan natin, of course, we advise na matest or be tested, no? So, maganda na magpakonsulta sa inyong doktor, no? Magpa-test, mag-request ng mga laboratory test or blood test for hepatitis B, hepatitis C, no? Eat a healthy diet, exercise, very important pa rin yun, no? At maganda pa rin na magpakonsulta sa doktor, wag mag-self-medicate or wag mag-self-diagnose, no? So bago uminom ng mga kung anong gamot, no, we advise na magandang magpa-konsulta, no? Kasi baka mamaya din yung mga iniinom nating gamot na napapanood sa mga social media, imbis na mas makabuti, mas makasama sa ating katawan, no? So maganda pa rin na magtanong sa inyong doktor, magpa-konsulta sa mga eksperto, no? At huwag matakot, no? Star FM.